Good evening, everyone. Our verse for tonight is from the book of Genesis, chapter 12, verse 1 and 2. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." So, dito sa Abram, tinawag ng Panginoon para maglakbay. Hindi para sa mga makikita, kundi para sa pananampalataya. So, si Abram, during this time, nakita niya tong sigurad, yung mundong ginagalawan ni Abram. Ito yung normal niya nakikita. At mula doon sa lugar na sa Iraq, tinawag siya ng Diyos at sabi ng Diyos, iwan mo tong lugar na to. Ang pamilya mo, ang mga kamag-anak mo, at itong lupain mo, at maglakbay ka. By faith. So, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sabi ng Diyos, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. So, mula dun sa lugar na yon, si Abram pinaglakbay ng Panginoon kung saan niya ituturo sa Abram. At ibig sabihin, manampalataya sa Abram na alam niya kung saan siya i-guide ng Lord. So, God called Abram to walk by faith. And God promised Abram that he will be blessed greatly. So, yun yung pinapanampalatayanan ni Abram na kahit walang ebidensya, gagawin ng Diyos and walking by faith. Sabi ng Panginoon, gagawin kitang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. So God promised that God will bless Abram greatly. Kaya, marami yan. Bibigyan siya, nation niya bibigyan siya ng lupain kung saan titira ang bansang manggagaling sa kanya. It includes lahat, wealth, at maka-acquire niya yung lahat ng kayamanan na gusto mong maging iyo. Yung sukatan ng kayamanan noon, yung karami ng alipin na sumusunod sa'yo. At yung mga hayop, tupa, kamelyo, kambing, mga baka, at lahat yun ay binigay kay Abram nung panahon na yun. So, sabi ng Panginoon, ikaw ay aking pagpapalain. Si Abram, nung nandun pa lang siya sa Mesopotamia, sa Iraq, sabi ng Lord sa kanya, "Trust me, I will bless you." And bakit i-bless si Abram? Bakit gagawin ng Panginoon na dakila ang pangalan ni Abram? Sabi ng Lord, dahil ikaw ay isang magiging pagpapala. Kaya pala i-bless sa Abram dahil gusto ng Diyos. Sa pamamagitan ni Abram, mapagpala yung karamihan at mag-expand mula sa lahi ni Abram, ipapanganak ang Messiah, at mula sa angkan ni Abram, pagpapalain ang angkan niya, at doon manggagaling sa angkan niya yung Messiah. So, yung mga talatang yan, mas mauunawaan natin kasi mula doon sa Abraham blessing,
manggagaling yung Messiah. At yung Messiah, sa pamamagitan nun, pagpapalain ang lahat ng bansa. At lahat tayo kabilang sa pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ni Abraham at sa Messiah na galing kay Abraham. At tayo yung unang pagpapala according sa mga gawa sa Acts na yung paglilinis sa atin, yung pagliligtas sa atin ni Jesucristo at pagtalikod natin sa ating mga kasalanan. Yun yung mga pagpapala na tinanggap natin sa ating Panginoon. And God used Abraham para sa pagpapala natin. Kaya sabi doon, God fulfilled His promises over Abraham. Yung Diyos, tinupad niya yung pangako kay Abraham over a long period of waiting. Kahit mahabang panahon ng pag-aantay, ginawa ng Lord ang mga pangako niya. At kahit matanda na siya, yung tagapagmana niya, yung alipin na pinanganak sa kanilang tahanan, na si Eliezer, kasi matanda na siya, wala siyang anak. So, matanda na si Abraham at si Sarah nung pinanganak si Isaac. So, nung napunta sila dun sa, bago maging isang malaking bansa mula sa pagkaalipin sa Egypt ng 400 years, bago sila naging bansa at bago pa nila napuntahan yung lupang ipinangako kay Abraham, malaking paghihintay ang naganap. At alam niyo, katulad ng pananalangin natin, kapag ka nananalangin tayo, lalo na yung mga hiling natin, hindi agad-agad binibigay sa atin ng Lord yung mga request prayer natin. Pero yung promise ng Lord, tutuparin niya kahit umabot pa yan ng mahabang panahon. Ang Lord nagbibigay ng mga sagot niya kung kailan yung period na ibibigay niya. At sometimes maghihintay talaga tayo. Kaya kung meron ka mang hinihingi sa Panginoon, ibibigay yan. Sometimes hindi yan immediately na matatanggap natin. Kasi maghihintay ka pa, pero tutuparin ng pangako ni Lord. Lahat ng pangako, lahat ng hiling mo, pero hindi agad-agaran. So, be patient sa mga request prayer natin. So, yung ano ba dapat natin gawin? So, let's walk by faith and not by sight. Ito yung paglalakbay ng may pananampalataya na huwag tayong umaasa sa mga nakikita natin. Kasi evidence to see is to believe. Ganun tayo. Yung gusto mo maganap agad, pero yung mga plano ng Lord ang natutupad. So, alam natin may plano ang Diyos at may best destination siya at may pinagdadalhan sa atin at aakayan niya tayo patungo sa kanyang magandang plano para sa atin. So, tandaan natin, manampalataya lang tayo and we walk by faith and not by sight. So, yun po yung application dito sa verse na to.
Sana'y